Sa isang maliit na bayan na malayo sa kabihasnan, pangingisda at pangangaso ang hanapbuhay at pangunahing kabuhayan ng mga taong naninirahan dito. Purong mandirigma at matatapang kung sila'y maituturing. Sila ay malaya sa anumang batas kung kaya't sila ay tinaguri ang mga bandido at mga kaaway. Bagamat sila ay tinaguri ang mga kaaway, sila ay may mabubuting puso at magagalang na mga tao na taliwas sa mga haka-haka na lumaganap sa iba't ibang lugar. Ang bayan na ito ay pinamumugaran ng mga mababangis na mga hayop at iba't ibang lamang lupa kung kaya't maraming tao ang natatakot dito. Sila ay pinamumunuan ng isang maparaan at matalinong pinuno na si Lakan Bagwis at ang asawa nitong si Lakapining Samira. Si Lakan Bagwis ay kilala sa pagiging matalino at maparaan na pinuno at kagalingan nito sa larangan ng digmaan. Siya rin ay isa sa mga dugong bughaw na nakaligtas sa nangyaring digmaan 5 dekada na ang nakakaraan. Isang magandang pagsibol ng araw sa bayan ng Arvec na tahanan ng mga bandido. Lahat ay abala sa malaking paghahanda na gaganapin sa bukana ng karagatan na kung saan may gaganaping binyagan para sa anak ni Lakan Bagwis at Lakapining Samira na si Sigunda. Si Sigunda ay ipinanganak na may kapansanan sa kaliwang mata. Napakalabo nito at sumasakit ng walang dahilan. Mayroon din itong kakaibang kulay, kung kaya't mas minabuti ng kanyang ama't ina na takpan na lamang ito upang hindi magiging sagabal sa kanyang pamumuhay. Abala ang lahat sa gaganaping binyagan at mabusising paghahanda ang ginawa sapagkat hindi lamang ordinaryong binyagan ang magaganap. Maging ang pagsasalin putong kay Sigunda bilang isa sa mga pinuno ng kanilang banwa. Ina, kailangan ko ba talaga maging pinuno ng ating banwa? Oo naman anak. Isa kang binukod. Nararapat lamang na ikaw ay maging pinuno dito sa ating bayan. Ngunit ina, ayaw ko maging pinuno. Nais ko rin maging mandirigma. Kagaya ni Raheb at Raya. Nais kong humawak ng kampilan at ipagtanggol ang ating banwa. Lalong-lalo sa mga mangangayaw. Hindi ka magiging mandirigma at lalong hindi ka sasabak sa digmaan. Tingnan mo nga ang iyong sarili. Kaya bang ipagtanggol ang ating nasasakupan kung ganyan ang kalagayan mo? Hindi. Ngunit ina, huwag mo kong sisimulan ngayon. Ang araw na ito ay binyag mo bilang isang binukod at pagiging dilag. At hindi pagiging mandirigma mo. At ngayong araw na ito, ang pagsasali ng iyong putong naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko po. Bagamat mabigat sa dibdib, ay pilit iminabaksi ni Sigunda ang nararamdaman. Mataas ang hinahangad niyang maging mandirigma, subalit siya ay hindi pinapayagan ng kanyang ina. Sumapit ang dapit hapon. Ang lahat ng tao ay nagtipon-tipon sa bukana ng karagatan kung saan may bulwagan at doon igaganap ang binyagan at pagsasalin putong kay Sigunda. Ang lahat ng tao ay nasasabik sa pagdating ng natatanging ginukot ng bayan ng Arvec na sa wakas ay makikita na nila ang angking katangian nito. Nakasakay sa isang puting kabayo ang pinuno ng Arvec na si Lakan Bagwis at kasunod nito ang Lakapining Samira at ang binukot na si Sigunda. Nakasuot ng kulay berde na malamandirigmang kasuotan, ngunit makikita ang malaprinsesang katangian nito dahil sa mahaba nitong mga tela na sumasayaw sa ihip ng hangin. Isang kamangha-manghang katangian ang ipinamalas ni Sigunda sa lahat ng taong naroon. Magbigay galang sa ating mga pinuno. Ang lahat ay inilagay ang kanang kamao sa dibdib at iniyuko ang ulo. Tinungo ni Lakan Bagwis ang maliit na entablado na puno ng magagarang pailaw at bulaklak at iba pang dekorasyon na nakapaloob rito. Bago isimulan ang seremonya, ay nag-alay muna ang babaylan ng mga dasal sa pamamagitan ng ritual at pag-aalay ng buhay na dugo ng mga hayop at sariwang mga prutas.
Nang matapos ang ritual ay agad na sinimulan ang seremonya ng binyag. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ay nagagalak sa inyong pagdalo at nagpapasalamat sa inyong tulong sa paghahanda para sa binyag at gayon din ang pagsasalin putong sa aking anak. Ako ay lubos na natutuwa sapagkat ang aking anak ay ganap ng dilag at kahalili ko na bilang isang pinuno na rin sa ating bayan. Nais kong ipakilala sa inyo ang natatanging binukod ng ating banwa, si Segunda. Ang lahat ng tao ay nagbigay pugay sa pamamagitan ng pagsigaw sa pangalan ng binukod at nagpapalakpakan. Bilang tagapagmana ng yakan, ikaw, Segunda, ay binibinigan ko sa ngalan ng mga diwata at bathala. Ikaw ay magiging pinunong alon, isang mainhin at mayumi, ngunit kasing bagsik ng paragatan ng iyong paninindigan. Pinahira ng buhay na dugo ang noo at mukha ni Segunda, tanda ng binyag at pagtanggap nito. Bilang tagapagmana ng aking katayuan, ikaw, Segunda, ay binibigyan ko ng putong mandirigma. Ikaw ay isa ng ganap na prinsesa ng ating banwa. Naway maging pantay ang iyong paningin sa lahat at maging mabuting pinuno sa bayan na ito. Ipinapangako kong maging mapagkalingang pinuno at higit sa lahat maging matapang sa lahat ng panahon. Buhay ko maiaalay para lamang sa banwang ito. Iyan ay hindi lamang pangako. Iyan ay gagawin ko. Sa kapangyarihan na iginawat sa akin ng mga diwata, ikaw, Segunda, ay ganap ng dilaw at pinuno ng ating banwa. Mabuhay ang prinsesa! Mabuhay si Segunda! Prinsesa! Mabuhay ang prinsesa! Si Segunda! Mabuhay si Segunda! Nang matapos ang seremonya, sinimulan na ang piging. Ang lahat ng mandirigmay nagsaya at sumayaw sa ugoy ng mga tugtugin. Kagiliw naman nilang pagmasdan? Nais mo bang makisaya sa kanila? Oo naman, Ama. Ngunit, maitatanong lang po sana ako. Ano yun, anak? Maaari din ba akong maging mandirigma kagaya nila, Ama? Segunda, hindi maaaring maging mandirigma ang isang binukod. Sapat na ang iyong kaalamang pandigma upang pangalagaan ang iyong sarili. Ikaw ay higit pa sa isang pagiging mandirigma, anak. Ang iyong kagalingan sa paggamit ng kampilan ay higit pa sa mga mandirigma ng dirito. Ikaw ay lubos ang inihanda para sa iyong bugnang gaganapin balang araw. Aking bugna? Oo, anak. Ikaw ay balang araw hahalili sa amin at iyong ina bilang dayang ng banwang ito, kung kaya't hindi ka maaaring maging mandirigma, sapagkat ang pagiging mandirigma ay parang pagharap mo na rin sa iyong sariling kamatayan. Paano ka mamabunda kung sa tingmaan pala ay napaslang ka na? Siyang tunay, mahal. Kaya't sa halip na pagtuunan mo ng pansin ang mga walang kwentang bagay, Segunda, ituon mo na lang ang kaisipan mo sa selebrasyon natin ngayon. Hindi na umimik pa si Segunda at itinuon na lamang ang kaisipan sa pagdiriwang. Sumapit ang hating gabi at unti-unti nang nagliligpit ang mga alipin at lumisa na rin ang pamilyang Maharlika, gayon din ang iba pang mga mandirigma. Sa kaligitnaan ng katahimikan ng gabi, biglang umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ng isang babae sa kagubatan na di kalayuan sa tahanan ng Lakan. Anong sigaw yun?